bahay ko dahil gusto kong ipabless ang aking katatapos lamang na proyekto, regalo ko sa sarili ko sa Pasko. Pwede ka bang pumunta sa Cavite para mag-bless? Sa loob-loob ko, galing ako ng Lubalitsis, papuntang Cavite. Kaya sinabi ko sa kanya, if the price is right, pupunta ako sa Cavite. Sa pumunta ako sa may General Trias, doon siya nakatira. Pinabless sa akin ang kanyang bagong swimming pool. Regalo niya sa sarili niya, swimming pool. Sabi ko, kung i-bless natin itong swimming pool, lahat ng tubig nito magiging holy water. Ganoon pa man, binless ko ang kanyang bagong swimming pool. Sabi ko, Brad, would you mind? Kasi yung laki ng swimming pool, Olympic size. Alam niyo yung Olympic size kapag kayo na nanonood ng swimming competition sa Olympics. Napakalaki. Sabi ko, magkano ang inabot mo nito? Sabi niya, Father, huwag natin pag-usapan. Napasubo lang ako. Magkano inabot nga? Father, inabot ako ng 15 million pesos. 15 million, regalo mo sa sarili mo. Kaya sabi ko, jackpot ako nito. Quota na ako nito. So, binless namin. At pagkatapos, inabutan ako ng sobre, envelope, makapal. Sabi ko, sana hindi tagbi-20. Hindi ako nakatiis. Pumunta ako sa CR at doon ko binuksan ang envelope. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Naku, nung binuksan ko ang envelope, para akong nabagsakan ng biga ng malaking building. Sabi ko, hindi kaya siya nagkamali nito? Alam niyo, binilang ko, tig-20 nga. At 500 pesos. Kaya sabi ko, Brad, baka nagkamali ka nito, baka hindi para sa akin ito. 500 pesos, yung gasolina ko mula Lubalitsis hanggang Cavite, meron pang toll. 2,000 kinumpit ko, lugi pa ako. 500 ang ibinigay. Meron talagang mga taong ganyan, no? May mga taong ganyan. Kapag nagsa-shopping sila, 100,000. Kapag hingan mo ng donasyon sa simbahan, 1,000, ayaw magbigay. May mga taong ganyan. Anyway, yun naman ay regalo sa sarili niya. At yun naman ang orientation sa buhay niya. Kaya ho, kapag panahon ng Pasko, yung regalo, kayo ba yung may natatanggap na regalo? Kapag walang regalo, napakatamlay. Alam niyo na ako'y bumalik ng Talipapa mula Cavite, depressed na depressed ako. Para ako magpasagasa ng truck. Hindi ako makamove on. Sa 500 pesos, halaga ng swimming pool, 15 million. 500 lang ang binigay. Gusto kong tumalon sa Skyway. Ano ba ito, Lord? Ganito bang buhay natin? Kasi nakatuon tayo sa regalo, di ba? Meron akong kaugalian, isishare ko sa inyo. Pag panahon ng Pasko, kasi sa Pilipinas, tayo ang pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. Kailan nag-umpisa ang Pasko sa Pilipinas? September? Hindi. Yung bigayan ng mid-year Christmas bonus, buwan ng Mayo o Hunyo, nag-umpisa ang Pasko sa Pilipinas. Yung mga mid-year bonus, binibigayan Mayo or Hunyo. Tapos may nagbigay sa akin
Sa kumbento ko, meron akong Christmas tree. Lahat ng mga regalo na binibigay sa akin, nilalagay ko sa paanan ng Christmas tree. At binubuksan ko yan pagdating ng December 24, midnight, para may suspense. Yun ang aking kaugalian. So ngayon, may nagbigay sa akin na regalo, December 1, sabi ko, ilalagay ko muna sa Christmas tree. Tapos, napansin ko, may nangangamoy. December 15 pa lang kahapon, December 1 ibinigay, kagabi, nangamoy ang kumbento ko. Nung binuksan ko, ang laman pala nung ibinigay nung December 1, crispy pata. Crispy pata. Kaya po, mula noon, naglagay ako ng label pag may nagbibigay, nabubulok o hindi nabubulok. I-check mo yan. Yung magbibigay sa akin ng regalo, i-check mo yan. Nabubulok at hindi nabubulok. Kasi crispy pata. Alam niyo, mahilig ako sa crispy pata. Noong Sabado, nag-Christmas party kami sa aming Vicariato sa Novaliches. 2 ang crispy patang ibinigay sa akin. Kaya sabi ko, gusto niya kong patayin ito. 2 crispy pata. So, isa lang ang kailangan ko. Para masaya ako at masaya naman yung iba, kailangan kong i-share ang crispy pata sa iba para kung mamamatay man kami, 2 kaming mamamatay. Ganun ang regalo. Pero, huwag natin kalimutan na si Mama Mary ay regalo sa atin. Amen? Kung wala si Mama Mary, wala tayong Christmas. Dahil ang sabi ni St. Paul, ang Panginoong tagapagligtas ay isinilang sa mundo sa pamamagitan ng isang babae. Yun ay si Mama Mary. Amen. Kahit yung ating huwag na yung pumalakpak kasi natanggap ko na yung stipend ko. Kaya yung simbang gabi, 9 masses, yun po ang ating debosyon kay Mama Mary. 9 masses because Mary conceived Jesus in her womb for 9 months. Kaya 9 novena masses because Jesus was conceived in the womb of His mother for 9 months. At alam ninyo, last October 13, naghimala sa akin si Mama Mary. Naghimala sa akin. Sa Bohol ho, ako ay director ng Confraternity of the Our Lady of Fatima for 30 years. 30 years. Ako po ay 40 years ng pare. 40 years ng pare. Pero walang itim ang buhok, walang puti ang buhok ko. 65 years old na ako. Walang puti ang buhok ko. Dahil hindi ako nagsya-shampoo. At walang wrinkles ang mukha ko. Kasi pag naliligo ako, hindi ako nagsasabon. At matibay ang ngipin ko, kumpleto pa ang ngipin ko for 65 years kasi hindi ako nagtututbrush. Dahil ang toothpaste ay chemical, nakakasira ng ngipin. Matibay ngipin ko. So ngayon, 30 years akong direktor ng Confraternity of the Our Lady of Fatima. Nagkamali yung aming obispo sa Bohol. Yung chapel ni Mama Mary, ibinigay sa gobyerno sa pamamagitan ng cultural heritage. National Cultural Heritage. Nawala ng tirahan si Mama Mary. Alam ninyo, yung Our Lady of Fatima yan, di ba?
Masaya si Mama Mary, biglang nalungkot. At parang may luha na lumabas sa mga mata ni Mama Mary na wala siya ng tirahan. So sabi ko, kailangan iikot natin sa Mama Mary, ipoprosesyon natin sa buong bayan ng aming probinsya sa Panglao. Inikot namin yun ho, 3 hours kami nag-ikot na sana makahanap ng permanent na tahanan si Mama Mary. 3 hours kami from 6 in the evening up to 9 in the evening. Kinabukasan ho, may pumunta sa simbahan. At ang sabi niya, I have a piece of land, 100 square meter. I will donate it to the chapel of the Our Lady of Fatima. Ang bilis ng reply. 100 square meter. Pumirit pa ako. Pwede bang gawin ninyo ng 1 hectare? 1 hectare. Eh, Father Clement, kung magbibigay kami ng 1 hectare, sigurado ba mapupunta ako sa langit? Sabi ko, walang kaduda-duda. Ngayon pa lang, pupunta ka na sa langit. Father Clement, huwag naman, ayaw ko pang mamatay. Nag-donate po siya ng lupa. Kaya, inumpisa na namin ang pagtatayo ng chapel in honor of the Our Lady of Fatima. Tingnan ninyo, yung Himala. Di ba sa Europa ho, yung mga Christian places, nilusob ng mga kalaban ng mga Kristyano. Yung mga shrine ng simbahan, nilusob ng mga kalaban ng mga Kristyano. Ano ang ginawa ng mga Kristyano? They pray the Hail Mary and Holy Mary. Hail Mary, full of grace, isang kalaban ang natutumba. Holy Mary, Mother of God, isang kalaban ang natutumba. Marami hong mga kalaban na natutumba dahil sa Hail Mary. Pero, huwag ninyong gawin yan sa inyong mga kapitbahay na mga kalaban ninyo. Pag lumabas sa bahay, Hail Mary, full of grace, Holy Mary, Mother of God, pray for us. Totoo yan. Ang ating debosyon sa simbang gabi ay ialay natin kay Mama Mary. Whatever petitions, kahilingan ating inialay, 101% ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Blessed Virgin Mary. Amen. Tayo po magsitayo para sa panalangin ng bayan.